inches. Ito yun. 5 inches ang kanyang height. Tapos 4 inches ang kanyang outside. Yung lapad ay 4 inches. Bali, ang taas ay 5 inches. Tapos ang sukat naman ay 4 inches. Kaya lang, ito ay double chamber. Yan. Yung kanyang git o loob na chamber ay GA5. Ang sukat niyan ay ano lang, ang opening 3 inches, halos 3 inches, 3/4 inches yung opening. Pero ang sukat ng ating chamber na GI5 ay 3 1/2 inches. Naglagay kasi ako ng curve kaya medyo lumit yung pinaka-ibabaw. Okay, so this time ang gagamitin kong nozzle ay kakaiba naman. So medyo mahaba na ito. So itong nozzle na gagamitin ko. Bali, 2 coupling, isang end cap. So ayan. Ang sukat na ito, saktong 4 inches. Yan. Bali, 4 inches ang height ng ating pinaka nozzle. Ayan. 4 inches yan. Ito ay 3/4. Okay, so kung titignan ninyo sa ating chamber, ayan. Halos konti na lang ang diferensya. 1 inch lang ang diferensya. So medyo mahaba na itong aking chamber na gagamitin ngayon. Kasi dati, ang chamber na ginamit ko dyan ay 2 and 3/4, 2 and 1/4 inches lang. 2 and 7/8 inches. 3/8 inches. So hindi pa umabot ng 2 media. Yung una natin ginamit ito. So ngayon, tinaasan ko naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang standard na size ng nozzle. So, another experiment. Tignan natin ang magiging performance nito. Kung ano ang kanyang magiging performance. Okay, so wag na natin patagalin. Ikakabit ko na itong ating nozzle sa ating chamber. So, yan ang ating chamber. Double chamber yan. Okay, so ikakabit ko na itong ating nozzle. 4 inches, 3/4 ang diameter na ito na mga coupling at saka end cap. Okay, so naikabit na natin ang ating nozzle. So ayan siya. Ang lalim niya mula sa ibabaw ng ating chamber ay 1 inch. Kasi 4 lang yung ating nozzle, 5 inches naman ang height ng ating chamber. Okay, so then lalagyan ko siya ng crudo at saka gasolina. 50-50 ang kanyang mixture. Mga kalahating lang takip. Okay na yan. Lalagyan natin sa babaw. Then yung bandang labas, binabasa ko para madaling magsindi. Yan. Ganyan lang. Binabasa ko yung ibabaw ng chamber para pag nagsindi, madadami na yung loob. Okay, so kapag may sindi na, dahan-dahanin na natin buksan yung ating pinaka-blower. So yan siya. So buksan na natin yung ating blower. Maski sa ayan, number 1 lang muna. Okay, so nilagay ko ang ating blower sa number 1. So yan ang kanyang naging pinaka-performance ngayon. Ang sinusunog pa lang niya ngayon ay yung ating gasolina, pati yung ating crudo na magkahalo.
saka na tayo magpapatak-patak, saka na tayo magdadagdag ng feed kapag medyo nag-init na yung ating chamber. Kasi malamig pa itong ating chamber. Kasisimula pa lang natin itong ano yun. Kasisindi pa lang natin. Painitin muna natin ng kaunti. Okay, so para nag-i-stable na, lalakasan ko yung aking blower. Lalagay ko na sa kalahati para madaling mag-init. Pag nag-init na yan, saka na ako maglalagay ng used oil papunta ko. Hindi na ako masyadong natingin kasi kabisado ko na kung gaano katagal bago masumog yan, o kaya kung i-pull out ko na lang kaagad. So hayaan lang muna natin siya mag-init ng konti. Kung napapansin nyo, talagang ibang performance na ito ngayon. Kasi iba yung ating nozzle na ginamit. Dati 2 and 3/8 inches. Number 1 pa lang, talagang sirit na paitas. Pero ngayon, medyo kakaibang performance na ating nozzle. Mahaba kasi siya ngayon. Pero malalaman natin mamaya. Tignan natin ang kanyang magiging performance kapag nag-function na siya na talaga siya na maigi. Okay, so pagkaganyan, dinadagdagan ko na ng ng langis. Kaya maglalagay na ako ng langis sa ating chamber. Tapos, saka na ako magpapatak-patak. Yan, napansin nyo, nung naglagay ako ng langis, unti-unti na siyang bumubuelo. Okay, so medyo nag-iinit na yung ating chamber. Subukan nating salangan. Tignan natin kung anong itsura ng ganyang apoy nito. So medyo lalagay ko lang sa number 1. Okay, so ito ang kanyang performance. Blue flame. Na mga medyo may orange nga lang sa kabilang side kasi lumalampas sa chamber. Okay, so babalik ta rin ko lang yung camera para natututukan natin maigi. Okay, so ito ang kanyang performance. Yan. Halos invisible yung ating blue flame. Blue flame din ang nabaybay sa kwan. Ang setting niya, ganun din. Malakas din ito. Kasi simula lang ng minimum. Wala pa nga sa number 1 eh. Kung ilalagay pa natin sa dulo ng number 1. Yan, dulo ng number 1 yan. Lampasan na sa kaserola natin yung apoy. Bluish yung ating output. Hinahangin kasi kaya mas maraming apoy dito sa gilid na ito. Kaya hihinaan lang natin, lagyan lang natin sa minimum. Yan, minimum lang yan, halos walang tunog yung ating blower. Okay na naman siya, stable naman siya sa minimum. Ganyan ang kanyang performance. Malakas din eh, oh. Blue flame din ang bumabaybay. Banayad na banayad yung apoy natin. Kaya lang invisible nga lang kasi maaraw nga rito sa amin. Ang patak niya, ganito lang yung patak. Ayan, ganyan lang. Okay, so taasan natin ng kaunti. Ilagay natin sa kalahati ng number 1. Ayan, medyo may tunog na. Kalahati ng number 1 yan. So, yan ang performance natin. Yan ang kanyang performance ng kanyang apoy.
lumalampas na sa kaserola natin yung apoy. Bluish nga lang yung output natin dito sa isang ito, pero okay na rin. Pang heavy duty ang binibigay niyang apoy. Kalahati pa lang ng number 1 yan, pero lampasan na sa kaserola natin yung apoy niya. Kalahati pa lang ng number 1 yan. Kung ilalagay pa natin sa number 3, yan, lumagablab na. Mas malakas ito. Kaya lang hindi advisable yung ganitong klaseng apoy kasi baka masunog na naman yung aking handle. So bababaan ko lang, lalagay ko lang sa minimum. Ayan, sa simula lang ng number 1, binalik ko sa simula ng, ayan, ibaba pa natin. Kasi masusunog yung kwan, yung handle ng aking kaserola. Pumuputok kasi yan, nababasag kapag nasusunog yung handle ng kaserola. So ito yung chamber ko na napakalakas. Ayan, masyado nga lang malakas ang hangin, kaya nababali-bali yung apoy natin. Pero blue flame din yung bumabaybay dyan. Masyado nga lang malakas ang pwersa. I mean, pagka nabibigyan siya ng medyo malakas na hangin, sobrang lakas niya. Kaya nga sa ano lang ito yun, sa minimum lang. Wala pa nga sa number 1 Kung ilalagay pa natin sa dulo ng pinaka-una pa lang ng number 1, ayan. Ayan, stable na siya. Kanina pa tayo nagchichikat-chikat dito, hindi nagbabago ang kanyang performance. Ayan, okay na yan sa pagpapalambot. Hindi naman laging hindi naman kinakailangan malakas ang hangin kapag nagpapalambot tayo ng karne. Ang importante doon ma-maintain yung tamang temperature ng ating tubig, which is 100 degrees Celsius lang ang kaya niyang itaas. Kahit pa lakasan natin yung apoy, hindi natataas sa 100 degrees Celsius yung ating nilalaga, yung ating tubig o yung pinakukuluan natin. Ngayon, pagka ganyan na yung apoy, maintain niya na yan. Kaya niya na yun. Ang lakas din ng performance na ito. Wala nga lang akong malaking kaserola o kawali, kaya hindi ko may volume. Hindi ko mailagay sa number 2 itong na ito. Itong kalan na ito. Pang lang talaga siya. Pang mahinaang setting. Kasi nga pag nilakasan ko, baka madali yung aking handle ng kuwang ko. Yung handle ng aking kalan. Okay naman siya, stable naman siya. Okay, so ganyan lang ang patak niyan. Inoobserbahan ko pa ito kung ano talaga magiging performance. By the way, yung ating chamber, halos walang yan. Parang iga yan. Halos walang laman yung ating kuwan. Yung ating chamber. Tuyong-tuyo. I-double check natin. I-stable ko lang itong kuwan. Itong camera. Titignan natin yung laman ng chamber. Kung gaano karami yung langis niyan. By the way, gulo na pala. Tingnan nyo. Gulo na pala. Oh. Kahit na gano'n lang kahina, nagkakapagpakulo siya. Tingnan natin kung ano karaming ating langis sa chamber. Kasi
kasi kung kayo sisipatin natin, masyado nga lang malalim eh. Ayan o, nakikita nyo bang ano? Puro lang carbon yung nasa loob. Halukayan natin, tingnan natin kung ano, kung may langis nga ito. Ayan o, walang reaction, masigalo na kasi wala nga laman na kwan na ayan o, carbon lang, walang natulong langis. So ibig sabihin tuyo yung chamber natin, carbon lang talaga nasa loob. Ayan o, walang natulong langis, carbon lang talaga yung nasa loob. So kung titignan natin, blue flame naman yung loob. Kukuha lang ako ng welding rod, yung malinis sa welding rod, para madut-dut natin, makita natin kung gaano karami yung laman na langis. Kasi itong chamber na to, pwede rin siyang gumana maski walang laman na, I mean walang nakasayad na langis sa ibabaw ng ating flooring. Okay, so ito ulit pasusundot natin, flat bar. Wala akong makitang welding rod, so ito yung ating flat bar. Ito yung pasusundot natin. Tingnan natin kung mababasa ito. Ayan, dinududot ko sa ilalim. So ayan, wala, tuyo. Ito tuyo talaga yung ating chamber. O konting-konti lang yung kwan, carbon lang talaga yung nasa loob eh. Ayan o, tuyo talaga yung ating chamber. So napakahina ng kwan yan, napakatipid nito. Hindi makita yung mga baga sa loob ng ating chamber kasi masyadong malalim. Ayan o, puro baga lang yung ating kwan, yung ating chamber. Okay, so ngayon subukan naman natin na palakasin natin yung ating langis para magkaroon ng pondo sa loob. Tingnan natin kung ano magiging performance. Lalakasan ko yung daloy ng langis kasi masyadong mabagal eh. Kung mapapansin nyo, ganun lang yung kanyang tulo. Tingnan natin kung lalakasan natin yung langis para magkapondo sa ating chamber. Tingnan natin kung ano magiging performance. Okay, so medyo binilisan ko yung pagpatak ng ating langis. Tingnan natin ang magiging performance. Mula sa chamber, blue flame. Pag lumabas na sa chamber natin, nagiging ano na siya, nagkakaroon na ng orange. Ayan o, kung titingnan natin, blue flame yung ating loob ng chamber, yung apoy. Kaya lang, pag lumampas na ng chamber, nagiging ano na siya, nagiging nagkakaroon na ng orange. So hayaan lang muna natin siya dyan ng mga ilang minutes. Tingnan natin kung ano magiging performance. May mga bisita ako rito. Pagka alam nilang nandito ako na nasugod yung mga yan. Tatlo yan. Choo! Yan, mga best friend ko yan eh. Ito yung kanilang nanay. Okay, so abangan natin kung ano magiging performance nito kapag ganun katulin yung ating langis. Hindi ko binabago yung setting natin, nakalagay lang yan sa may minimum. Pero kung mapapansin nyo, napakataas ang apoy natin. Tinutulak na ng hangin yung ating apoy sa ibabaw ng chamber. Itong chamber ko na to, nagpe-perform ito maski kakunti lang talaga yung langis sa ating flooring ng ating chamber.
Ang inaasahan nga lang yan, yung patak-patak, yan ang gusto kong ma-develop sa kalan na to. Para kakunti lang yung ipon na langis sa ating chamber. Para just in case na masabuyan ng tubig, matapunan, safe pa rin siya. I mean, kaunti lang ang magiging violent reaction kapag ganun ang ating setting. Kapag kakaunti lang ang langis, kaunti lang ang violent reaction. Ganun lang naman kasimple yun eh. Double check ako kung nagkaroon ng pondo na lang sa ating chamber. Wala pa rin. Mabagal yung ating patak. So dadagdagan ko pa yung patak. Walang pondo yung ating chamber. Medyo tinulinan ko ng konti yung patak natin para magkaroon ng pondo yung ating chamber. Para makita natin kung anong kaibahan ng performance niya kapag may pondo siya sa loob ng chamber. Maski mga 5 mm lang, titignan natin kung anong magiging performance niyan. Hindi lang makalapit masyado kasi ang taas na ng apoy. Napakainit, mainit na nga yung panahon ngayon. Mainit pa tong aking ginagawa ngayon. Okay, so lapitan natin, tingnan natin maigi yung kanyang chamber. Ayan, okay naman eh. May blue flame naman yung nasa loob eh. Pag lumalabas nga lang ng chamber, nagiging nagkakaroon na ng orange. Pero yung loob ng chamber natin, ayan, medyo bluish. May blue flame tayo na aninag. Okay, so subukan nating salangan uli. Ang setting yan, ayan nakalagay lang sa, ayan, kasi simula lang ng number 1. Hindi ko dinadagdagan ng setting. Kasi ganyan pa lang ang setting, malakas na eh. Okay, so isa lang natin ang kaserola. Tingnan natin kung anong itsura ng apoy niya. Ayan, bluish ang ating output. Kaya alam, masyado mataas Lampasan na sa kaserola natin ang ating bluish na apoy sa setting na yan. Simula lang ng number 1. Masyadong malakas ito. Ayan, lampasan na sa kaserola natin Grabe sa lakas itong itong kalan na ito. Malakas din siyang bumira. Ang ating nozzle dyan ay 4 inches ang taas, ang height. Tapos ang chamber natin, ang height ng chamber natin ay 5 inches. Nakahaluan ng orange yung ating apoy kapag lumalampas na sa chamber. Pero yung malapit sa chamber, napapansin nyo naman na bluish yan. Lampasan sa kaserola natin yung apoy na yan. Nagsisimula pa lang yan sa number 1. Kung ilalagay pa talaga natin yan sa totoong number 1, yan, number 1, dulo ng number 1. Pag dulo na ng number 1, yan ang performance niya. Masyado nang malakas kaya hinaan ko ulit. Okay, so yung ganitong klaseng mga setting o ganitong klaseng kalan, siguro pang ano ko na lang ito.
pangmalakasan talaga. Kasi pagka ganyang mahina pa lang kasi ang setting, sobrang lakas na eh. Ibig sabihin, pangmalakihang kaldero lang ang design ko para sa ganitong klaseng kalan. Kasi kung makikita nyo, halos lumampas sa ano natin kaserola yung kwan. Yung kanyang apoy. Bluish nga lang ang kulay ng apoy natin at medyo hinahangin. Halos umabot sa ating handle ng kaserola. Ang setting niya nasa kalahati lang ng number 1. Kasi simula nga lang ng number 1 eh. Oh. So siguro pang malaki ang kaldero ko lang ito gagamitin kasi masyadong malakas itong kalan ko na ito. Tingnan nyo naman yung patak ko. Ganun lang ang patak niyan. Pero ang laki ng apoy na binibigay niya. Halos lumampas na sa kaserola natin. Mas lalo na kung ilalagay pa natin yan sa kalahati lang ng number 1. Subukan natin. Yan, kalahati lang ng number 1. Pagkakalahati ng number 1, so yan ang nagiging performance niya. Yan, nakita nyo, sobrang maaabot na yung kuan. Yung ating handle ng ating kuan, ng ating kaserola. Dapat dito ang gagamitin ng mga kaserola o kaldero ay hindi yung ganitong klase yung handle. Dapat bakal din or metal din. Kasi pagka ganitong plastic lang yung kuan, wala, masusunog yan kapag na-chamban yan. Sa kuan yan, halos naabot oh. Kaya hindi po pwede. Kaya dapat ano lang talagang doon lang tayo sa minimum. Ayan, halos wala nang tunog yung ating blower. Ayan, asul na asul siya. Oh. Ganyan lang yung patak niyan. Pwedeng-pwede ito sa pagpapalambot ng mga karne. Napakahina ng ating patak. Blue flame yung ating output. Malapad ang ating kuan, ang ating apoy. Masyado nga lang lumakas ang hangin. No? Okay na yan. Kaysa kung ilalakas kasi natin, mawawala yung ating kaserola. Hindi siya bagay sa kalan na ito yung ating kaserola. Ayan, napakaganda ng apoy yun. Halos invisible nga lang. Itong lugar na to kasi may hangin kaya nababali yung apoy natin. Ayan, nakita nyo, bumabaybay yung blue flame, no? Dito tayo para kitang-kita nyo yung patak. Ayan. Tingnan nyo yung patak, ganyan lang yan. Okay, so babalik ta rin ko na yung ating camera. At medyo mahaba-haba na yung chika natin sa kalan na ito. Siya nga pala, yung nozzle natin dyan ay 4 inches ha. Okay, babalik ta rin ko na yung camera natin. Okay, so nakita natin ang performance ng bago kong nozzle na 4 inches na isinalpak natin sa 5 inches na taas na ating chamber. Ayan, napakalakas ng ating kuwan. Napakalakas din ang performance na ito. Ang setting niyan, yan, nasa minimum lang. Nasa minimum lang talaga. Hindi ko nga nilagay sa number 1 eh. Kasi pag nilagay natin sa number 1, wala na, naabot na yung ating handle. Masyadong malakas kasi. So napabagal lang siya pag malaki talaga yung kaldero o malaking kawali. So maraming salamat sa pagsama. Hanggang dito na lamang muna ulit. At sana may matuklasan pa ulit tayong panibago. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers. Okay, so isang napakalaking tulong po kapag kayo po ay nagsasubscribe sa aming channel. Thank you so much. Until then.